sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Good evening once again mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Ang bilis ng panahon, parang last week lang tayo nag-Bible study. Ito na naman tayo ngayon. Pero isang bagay lang ang makikita natin dito, ang katapatan ng Diyos. Walang sawa, walang tigil siyang nagpapahayag sa atin ng kanyang magandang balita. But before anything else, let us all offer a prayer sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, una sa lahat kami nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Na patuloy niyo kami pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig ng iyong mga banal na salita. Kung kaya sa gabing ito, narito po kami, iniaalay namin ang aming mga sarili bilang buhay na handog at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at kaisipan upang maluwalhati naming matanggap at maunawaan ang mga mensahe mo, Ama. Muli, maluwalhati nawa ang iyong pangalan sa gabing ito. We ask for your double portion of your anointing, Father God, sa mga gagamitin mong aking mga kapatid mula sa pag-awit, sa pagtugtog, at sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, kadakilaan, at kaluwalhatian.
Ito samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, gaya ng dati, let's enjoy once again sa mga magagandang awitin na pinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mga kapatiran. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hand, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for
sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. And never let go of me till eternity. When I am weak, I say God is my strength. When I am in need, I say God is my provider. When I am broken, I say God is my great healer. When I am in battle, I say with God I will be the winner. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. When things seems impossible, God makes things possible. When things are out of hand, God says I am in control. When we are lost, God says I am the way. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within.
the great I am. The way we see will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. God is great. God is great. God is great. God is the great I am. Akala ko'y malakas ako, akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako. Diyos ko, patawad, ako ay ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Akala ko'y malakas ako, akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin bumuwal ako.
isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad, ako ay iluming mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko, patawad, ako ay iluming mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Give thanks to the Lord, because He is good, and His love is eternal. Let the people of Israel say, His love is eternal. Let the priests of God say, His love is eternal. Let all who worship Him say, His love is eternal. In my distress, I called to the Lord. He answered me and set me free. The Lord is with me. I will not be afraid. What can anyone do to me? It is the Lord who helps me, and I will see
saved me. He has saved me. The Lord has saved me. He has saved me. The Lord has saved me. Dumaan man ng maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ng panahon, tayo'y makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ng maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ng panahon, tayo'y makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon, aming Ama. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, lumapit ka,
Amen. Thank you Lord sa magagandang awitin. Purihin ang Diyos. At muli mga kapatid, sa Sunday, ang makakasama namin dito sa Comfy Worship Center sa BF Homes Parañaque ay ang Makati Group. So they will join us in our fellowship. O mga taga Makati, share nyo na sa mga kasamahan nyo ng anong fellowship natin ay dito sa BF Homes Parañaque. At bati naman natin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. That's March 5th. This is March 15, 2023. Yan. Happy birthday. Kauna-unahan si Brother Rans Magtibay. Happy birthday, brother. At si Sister Janela Alinea. Oh, anak ni Brother Noni. Happy birthday, sis, ha? And Brother PO3, Fritz Orias. Anak yan ni brother, co-worker nating na si Minister Brother Rick Orias. Yan. Si engineer. Okay. And of course, happy anniversary kay Brother Erning and Sister Lina Bacani. Yan ay golden anniversary nila. 50 years. Siyempre, golden. 50. Okay. So, celebrate your day. Enjoy your day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday and enjoy your day. Second time around. So, let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang mga kasama natin sa bahay upang sama-sama tayong magpuri sa mapamagitan ng mga awitin na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Let's welcome our Comfy Music Ministry. Hallelujah! Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. And hello po mga kapatid, handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together In the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo, lahat po nasa kanilang tahanan o kayo'y nasa biyahe pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig.
mong hanapin mo ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong pagkakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Hallelujah. Tunay na kapanghamangha ka, Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin na iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay tingin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y laging awitin. O Panginoon, Ito na naman. ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang
Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Amen. Glory, hallelujah. Ano ba? Tayo ba'y nag-enjoy sa ating pagpupuri sa ating Panginoon? Of course, dapat tayo laging masayang nagpupuri. Let's always give our best as we sing praises and worship to the Lord. Now, ito na yung moment natin sa gabing ito, ang pinakamahalagang bahagi, ang pag-aaral ng kanyang mabuting balita. Hindi lang mabuting balita, kung hindi magandang balita. So, let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang mga kasama sa bahay natin. Ihanda ang ating mga Bible, notebook, ballpen, pang-highlight. Pagka may mga scripture na gusto nating bigyan ng highlight. So, tawagin na po natin sa gabing ito ang ating kapatid sa pagpapatuloy tungkol sa panalangin, prayer in every Old Testament book of the Bible. Sa 2 Samuel pa rin po tayo mga kapatid. So let's welcome our sister Nene Awang. Yan. Thank you, Lord. Praise God. Magandang gabi po, mga kapatid. Una po, nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord sa pagbibigay muli ng privilege na makashare sa inyo ng pagpapatuloy ng panalangin doon sa 2 Samuel 7, 25 to 29. Ito po yung nauna na po si Brother Ernie at susundan ko lang po. Medyo sa una po, honestly, sabi ko paano ko kaya isi-share ito? At nung binabasa ko po, nakita ko po na sa unang talata pa lang, ang sabi nga ni Haring David kanina ay yung, alam ko Panginoon na ang mga pangako mo'y matutupad. So, pero bago po ang lahat, bago tayo magpatuloy, nais ko pong manalangin muna tayo. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ina-acknowledge po namin ang inyong presensya na lagi naming kasama araw-araw. Salamat po, Ama, sa pagsama ninyo na siya nagbibigay kaligtasan sa amin, kasiyahan. At salamat din po, Panginoon, na sa sandaling ito, yung double portion na yung anointing, ibibigay niyo po sa akin, sa mga makikinig at sa manonood. Mabubuksan ang aming puso at kaisipan para bawat salita po na maririnig namin ay maging bahagi ng aming buhay at maisakatuparan namin. Salamat, Ama, na tunay pong walang dumulog sa inyong harapan nang hindi po ninyo dininig at tinugon ang mga panalangin. Salamat, Ama, na tinuturoan mo po kaming kilalanin kung sino ang dinudulugan ng aming mga panalangin. Mabigyan kayong karangalan, luwalhati, papuri at pagdakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Basahin ko po yung karugtong ng binasa po last week ni Brother Ernie. Dito po sa 25. Sabi po ngayon dito ni Haring David, at ngayon, Panginoong, sabi niya, Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob ng manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya't manatili nawa sa aking angkan ang inyong pagpapala. Praise God. Kaya sabi ko, ano kaya po ang pwede kong ititulo dito o paano ko po i-approach? Ngayon, na-impress po sa akin na pag tayo po'y nananalangin, kailangang may katiyakan tayo sa harap ng Diyos. Una po yun, ano? Pangalawa, sino ba itong Diyos na pinanalanginan natin? So kung sino, kailangan po dyan ay yung ating relasyon sa Kanya, meron tayong intimate and personal relationship with God, di ba? Ang turo nga po ng ating Panginoon sa mga alagad, nung sabi nila, Panginoon, turuan mo kami. Ang unang tinuro, di ba, ang unang linya, Our Father, so aming Ama, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So kasama po sa pananalangin ang pagsamba, di ba? Sundin nawa ang iyong kalooban,
gaya ng sa langit, dito sa lupa, gaya ng sa langit. So, alamin din natin ang kanyang kalooban. Mamaya po, may ilang verses po ako na ibabak dito para makita natin na itong pinagdarasalan natin, dinudulungan ng ating mga petitions, prayer requests, and supplication, ay talagang tumutugon sa ating mga panalangin. So, tiningnan ko po muna yung meaning ng promise para nakakatiyak po ako, tsaka yung word na covenant. Ang kahulugan po sa dictionary ay a declaration that one will do or refrain from doing. Ibig sabihin, gagawin o hindi, from doing something specified. Tapos ang isang kahulugan pa, a legally binding declaration that gives the person to whom it is made a right to expect or claim the performance or forbearance restraint of a specific act. Ayan. So natuwa po ako dito, no, na pagka may pinangako pala, may in-expect ka rin tatanggapin. Tapos, a reason to expect something. Ang isa pa natuwa ako dito, to pledge to do, bring about, or provide. Warrant or guarantee. Pero may isa po ako natuwa na meaning ng promise, yung word na trust. Betroth, di ba? Yung sabi, ipinangako kang ipapakasal. Di ba tayo, binetroth na tayo ng ating Panginoon sa kay Jesus na siya ang groom at tayo ang bride. So definitely, kung siya ang groom, tayo ang bride, yung mga panalangin natin o mga hihilingin natin sa Kanya, I'm very sure kung kilala natin siya, bibigyan niya ng tugon. So, betroth, oath, vow, o covenant. Tapos, ito po, no, natuwa po ako yung word na covenant. Babasahin ko po siya dito sa Easton Dictionary kasi medyo mahaba po, kaya dinala ko na lang po yung aking iPad para po mabasa ko siya dito sa atin. No, ayan. Ang covenant po, sabi ng Easton Dictionary, is a contract or agreement between two parties. So parang yung ating covenant, di ba? Nag-covenant tayo kay Lord na susuporta sa kanyang gawain. In the Old Testament, the Hebrew word is beret. Ito po ay napag-aralan na natin, parang review na lang tungkol sa covenant. It's always thus translated. Beret is derived from the root which means to cut. And hence, a covenant is a cutting with reference to the cutting or dividing. Kasi noon, di ba, sabi ni Lord, hatiin mo yung animal tapos God will pass over it into two parts and the contracting parties passing between them in making a covenant. Matatagpuan niya sa Genesis 15, Jeremiah 34, 18, and 19. Tapos mayroon pa isa siya. The corresponding word in the New Testament Greek is diatheke, which is, however, rendered testament generally in the authorized version. It ought to be rendered just as the word berit of the Old Testament covenant. So ito po ay, this word is used una, covenant or compact between man and man. The Genesis 21:32. Or between tribes or nations. Sa 1 Samuel 11:1, sa Joshua 9:6 and 15. In entering into covenant, Jehovah was solemnly called on to witness the transaction. So, pagka ang tao, ang hinihinging witness ay si Lord. And hence, it was called the covenant of the Lord sa 1 Samuel 28. Tapos meron din yung the marriage compact is called also the covenant of God, Proverbs 2:17. Because the marriage was made in God's name. Wicked men are spoken of as acting as if they were made a covenant with death. So, meron din palang covenant with death, no? Not to destroy them or with hell, not to devour them. Bakit ko po ito binabanggit? Para makita po natin kung ano ang mga ipinangako ng Diyos sa atin, natuto pa rin niya, at pag dumulog tayo sa Kanya, may katiyakan tayo. So ito pa, another meaning, the word is used with reference to God's revelation of Himself in the way of promise or of favor to men. So yan, maganda, di ba? Thus, God's promise to Noah after the flood is called a covenant. Di ba sabi niya, I will give a sign. Tapos we have an account of God's covenant with Abraham din. Alam natin yan, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Yung Abrahamic covenant. Tapos ito din yung priestly na yung sa Numbers 25:12, no, meron din dyan. Tapos meron din marami pong makikita natin yung God's covenant is said to be confirmed with an oath and accompanied by a sign. Yun na, hence the covenant is called God's counsel, oath, or promise. God's covenant consists wholly the bestowal of blessing. So pag ang Diyos ay nangako, sigurado po pagpapala ang kasunod niyan. Kasi sabi sa Psalm 12 verse 6 sa Living Bible, the Lord's promise is sure. He speaks no careless word. All He says is purest truth, like silver 7 times refined. In other version po, the Lord's promise or words. So, tandaan po natin, pag tayo nananalangin, especially when we are praying biblically,
Sinasabi natin, di po ba Lord, nangako kayo, halimbawa yung Acts 16:31 na ang aming pagkaminanampalataya sa inyo, kami at ang aming pamilya ay maliligtas. So pag alam natin ang kahulugan ng salvation, it is also freedom from anything that hinders us in blessing and receiving the fullness of God's blessing. So yun po ang isang meaning ng salvation. And freedom also from sin, hell, and death. The clutches of sin, hell, and death. So yun po, pag nagpipray tayo, pag alam natin na pangako yun sa atin ng Diyos, masasabi natin sa Kanya, di po ba Lord? Ganon. Yeah, thank you Lord. Tapos isa pang pagpapatunay na ang Diyos na nangako ay totoo. Sa Numbers 23:19, tinignan ko po ito doon sa Amplified Classic Version. Sabi, God is not a man that he should tell or act a lie. Neither the Son of Man that he should, sabi niya, feel repentant or, ito po bagong word sa akin, English word, tingnan ko, yung compaction, C-O-M-P-U-N-C-T-I-O-N. Ibig sabihin, anxiety arising from awareness of guilt, distress of mind, over an anticipated action or result. Para bang sinasabi, ito natuwa po ako, just like parang sinasabi nila, sorry, bad ka pala, bad ka kasi, kaya no way na ibibless kita. Pero hindi nga po ganun si Lord na regardless of what we are doing, alam nyo, pagka may pinangako si Lord at tayo dumulog sa Kanya, alam nyo, nakakatuwa po talaga si Lord. Gusto ko yung omniscience, heart knower pa. Kaya alam na alam niya kung ano laman ng puso natin, lalo na si Haring David. Kasi isa po doon sa pinangako sa Kanya, mamaya po, isa-isahin natin, i-review natin yung pinangako ni Lord. So just like saying, sorry, bad ka pala. Tapos, for what He promised, for what He has promised. Has He said, and shall be, sabi niya, shall He not do it? Doon sa Amplified Version, Classic Version. Or has He spoken, and shall He not made it good? So siya pa ay nangako na hindi niya tutuparin. So kailangan alam natin yun when we approach God in prayer. Sa Hebrews 6:8, doon din sa Amplified Classic Version, natuwa po ako, this was so that by two unchangeable, sa ibang version, immutable things, His oath and promise, no yan. Kaya ang ating pagdarasal ay base sa salita, base sa pangako ng ating Diyos sa atin, in which it is impossible for God ever to prove false or deceive us when we have pled to Him for refuge, might have mighty indwelling strength and strong encouragement to grasp and hold fast the hope appointed and set before us. So what are the things promised by God to David? Sa 1 Chronicles 17:11 to 14, basahin po natin, no? 1 Chronicles 17:11 to 14. Parang ano din ito, pagre-review po kung ano nga ba ang mga pinangako ng Diyos kay Haring David. Yan. Ako na rin po siya sa Tagalog verse, unang Kronika 17 verse 11 to 14. Sabi po dito, ayan, thank you Lord. Pagkamatay mo, sabi po dito ni Nathan kay David, pagkamatay mo, sabi ng ni David, no? Isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Alam niyo ba natupad dito sa ating Panginoong Jesucristo? Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Siya ang pagmamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon, mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Tapos makikita din po natin, binanggit po ito nung isang musician sa Psalm 89. No? Ito po ang sabi dito. Nakakatuwa po talaga ang Diyos. Kaya alalahan niyo yung mga kapatid, kaya di ba ini-encourage tayo lagi magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa tayo, ang daming promises ni Lord, libo-libo po, no? Kaya pag meron tayong mga personal na pangako ni Lord, alam nyo, ang isang restraint lang sa atin na hindi natin nakikita pa, yung time. Pero mamaya po, isi-share ko rin sa atin na hindi tayo maiinip sa pag-antay ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos kay David, sabi dito, noon pa manguna sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita. Sabi po, sa pangitahing ipinakita ito ang badya, aking
pinutungan ang isang dakila sa aking pinili sa gitna ng madla. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking binuhusan ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. So may katiyakan, gagabayan, bibigyan ng kalakasan. Tapos inanoint pa, di siya malulupig ng kanyang kaaway. Ang mga masamay di magtatagumpay, aking dudurugin sa kanyang harapan, silang namumuhi sa mga kaaway. Ang katapatang kot pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Praise God. So may kasiguraduhan. So ang taong nananalangin, hindi naman siya magpipray na maduduhagi siya. Kung alam natin ang pangako ng Diyos, sigurado, anong sabi dito? Pagtatagumpayin oras-oras. Gustong-gusto ko po ito. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalan niya't manunubos. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa aming kasunduan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Tapos ito ang maganda pa sa verse 30. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan at ang kautos ay hindi iingatan, kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit, ito po sa verse 33, ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako ay di ko babawiin. Sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya ay hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat, katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Praise God. Napakaano po ng pangako ng Diyos, kaya alamin po natin. Tapos ito po ang nakita ko. Sabi, di ba, meron pong word sa Hebrews 6, verse 8 is amplified din, nabanggit ko na po pala kanina. Dito din po sa 1 John 5:14 to 15, di ba sabi doon, pag tayo nanalangin at alam natin ang kalooban ng Diyos, nakatitiyak tayong siya'y dirigit. So ito po ang natutunan ko na dito. Una, natupad ang pangako, no? So pinakitaan tayo ng example na pag tayo nagpipray according to God's promises, merong katugunan sa Luke 1:32 to 33. God said to Mary, "He shall be very great and shall be called the Son of God. The Lord God shall give him the throne of his ancestor David, and he shall reign over Israel forever. His kingdom shall never end." So natupad, di po ba? Tapos sabi sa Luke 1:37, pinagtibay pa, "For every promise from God shall surely come true." Tapos sa 2 Corinthians 1:19, sabi dito ni Pablo, "Timothy and Silvanus, I have been telling you about Jesus Christ, the Son of God. He is not one to say yes when he means no. He always does exactly what he says. He carries out and fulfills all of God's promises, no matter how many of them there are. And we have told everyone how faithful he is, giving glory to his name." So ang Diyos tumutupad po sa kanyang pangako dahil nabibigyang karangalan siya pag ang mga pangako niya ay natutupad. So sa atin pong paglapit sa Diyos, sa kasi minsan ang prayer po pakikipag-usap po sa Diyos lang o kaya just enjoying the presence of God, no? Ako po nag-i-enjoy lang yun. Minsan lang sabi ko, Lord, napakabuti mo. Yun ang binabanggit na wala naman akong hinihingi. Ganon. Kaya nakita ko si David, alam niya bakit niya nasasabi itong mga bagay na ito? Kasi doon pa lang sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd." So alam niya dahil siya shepherd, alam niya kung paano mga alaga ang shepherd, nagna-nurture, nagno-nourish, nagpo-protect. Kaya alam din niya na kung ang Diyos ang kanya ding pastol, gaya ng kanyang ginagawa, ganun din ang mangyayari sa kanya. Kaya hindi siya nag-aatubili. Pag binasa niyo yung marami sa Psalms, isa yung paborito ko rin, yung Psalm 32, nasabi doon yung paghingi niya ng tawad sa kasalanan. Sabi ng mga mangaral, parang hindi nagkasala. Kaya ganyan po ang ating Diyos. So, tayong tao may tending magsinungaling.
Especially if nalalagay sa alanganin or inconvenience. Pero alam nyo, dahil si Jesus ang daan, He knows how to fulfill His promise. His way, remember, tandaan natin yung thoughts niya are not our thoughts. Though sabi sa 1 Corinthians 2:16, we however have the mind of Christ. Tapos hindi naman natin pwede bigyan ng advice si Lord. Kaya alamin natin, pag binasa niyo po yung kabuuan ng 1 Corinthians 2, yung buong 16, yung kinuha ko lang niyo, we have the mind of Christ. Kaya aalamin po talaga natin kung anong kalooban ni Lord. Para pag-approach natin sa Kanya, nakangiti tayo after praying, no? Hindi tayo tapos mag-aantay na lang tayo ng katuparan. Sa Psalm 103 verse 7, He made known His ways to Moses, His mighty deeds to the Israel or His acts. Kaya alam na ni Moses ang pamamaraan ng Diyos. Alam niya na kahit na ilang years sila sa desert, alam din niya na dahil sa ginawa niya, nagalit siya, hindi siya nakita niya lang ang promised land. Kasi alam niya paano kumilos for 40 years ba naman. Nakasama nila ang Diyos. So alam niya, tayo din mga kapatid, pag tayo nagpipray, parang naalala ko yung TV. Hindi ko po kasi nung mga panahon na yun, wala po ako nakita na ang TV ay isang parang kailangan. So, ang aking hindi naman ako natitigatig na walang TV kasi sabi ko may iPad naman ako. Alam niyo, one time, naisip ko, hindi ko pa makalimutan, Tuesday, ang sabi ko kay Lord, sinulat ko pala, things that I need. Nilagay ko TV doon sa huli. Tapos, the next day po, nakatanggap ako ng sulat from SM. Nang sabi, ay nanalo daw po ako ng 32 inches smart TV. O sabi nung ilang mga kasama dito, hindi, ano lang yan, scam lang yan. Sabi ko, tingnan natin. Pagdating ko po doon sa SM, no, niyaya ko pa si Brother Louie kasi akala ko mabigat yung TV. Sabi kong gano'n sa kanya, sumama naman ako, kunin natin yung TV ko. Alam nyo, talaga po, Smart TV HD, Samsung. At ang nakakatuwa, sila pala ay may ganun ding klaseng TV. At alam niyo, ang mahal po, 22,000 plus. Kaya mga kapatid, pag alam natin ang pamamaraan ng pagkilos ng Diyos, minsan alam niyo, natutuwa ako kay Lord. Pag mayroon akong inusal, Lord, ganito po, salamat po ha. Biglang mangyayari po. Kaya nakakatuwa si Lord, alamin natin ang pamamaraan. So David knew that his God will fulfill all his words and promises. David knew God intimately and personally. The Lord, yung nabanggit ko na. Tapos another thing, He gave His Son. What else will He not give us? Romans 8:32, since He did not spare even His own Son for us, but gave Him up for us all, won't He surely give us everything else? So, kung alam natin itong mga salita na ito mga kapatid, it's very easy to approach ka. So what is necessary para matanggap natin yung pinapanalangin natin? Of course, to have faith. Allow me to read dun sa Hebrews 11:1 ng Living Bible. What is faith? Sabi doon, it is the confident assurance that something we want is going to happen. O bira nyo, dalawang, confident na assurance pa that something we want is going to happen. So ano bang gusto natin? Na ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa atin. It is the certainty that what we hope for is watching for us even though we can see it up ahead. So, sabi sa verse 6, you can never please God without faith and without depending on Him. Anyone who wants to come to God must believe that there is a God and that He rewards those who sincerely look for Him. So when we pray, are we seeking the will of God in our lives? Are we really sincerely desiring to know more of Him? Yun. So if we truly trust God and with His promise, ito yung nabanggit ko kanina, 1 John 14-15, we are sure of this, that He will listen to us whenever we ask Him for anything, tandaan niyo yung mga word na yan, in line with His will. And if we really know He is listening, when we talk to Him and make our request, then we can be sure that He will answer us. Ito po, nakagawa po ako ng tula, siyempre. Ang Diyos pag nangako, kailanman di mapapako. Pangako at salita niya ay totoo. Di siya nagbibiro o manloloko. Di gaya ng tao sa mundo, naglulubid ng buhangin upang makagoyo. Ayan, marami mga scammer ngayon. Sabi pa sa pangalawang Pedro 3:8-9, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw kay Lord. Di siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Sabi nga ng ating awit, pangako niya ay tinutupad.
'di ba? Maaasahang lagi. Kaya magunaw man ang mundo, siya ang ating saklolo. Huwag mainip, kapatid. Kasi 1,000 years is like one day to the Lord. So, kung 2023, 2 years pa lang tayo at 2 days pa lang tayo nag-aantay kay Lord. Mapagkakatiwalaan ang Panginoong Hesukristo. Langit at lupa'y maglalaho ang salita niya at pangako. Parang deposito sa bangko. Ito ba natuwa ako? Tumagal man ang pagsapit nito, maaasahang pananampalataya natin lumalago. Nagkaka-interest pananalig, pagtitiwala at pag-asang di maguguho. Biro nyo yung interest pag nag-antay tayo. Pag-asang di maguguho, panalangin, pagtitiwala. Pagkat si Kristo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos noon at ngayon at sa kinabukasay darating na di na malayo. Pangako niya ay tinutupad sa 1,000 saling lahi. Di nga mababali pagkat siya ay di nagbibiro, pagkat siya ang katotohanang di mabubuwag, di guguho. So mga kapatid, in short, in conclusion, pag tayo ay nag-a-approach kay Lord, uulit-ulitin ko, tandaan natin ang mga pangako niya sa atin. At actually, hindi naman nakakalimot ang Diyos eh. Ang natitest ay tayo, kung tayo ba'y handang magtiwala, manampalataya, manalig, na tutuparin niya ang mga pangako niya. Ako, kung titingnan ko po yung tungkol sa mga kapatid ko, baka nawala na po ako ng pag-asa. Pero everyday po, ang sabi ni Lord, ang inilagay mo sa aking kamay ay sa mga araw na ito ay mangyayari at makikita mo. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa kasi ang pag-asa natin ay si Kristo. Kaya mga kapatid, if we approach God in prayers knowing that He is the covenant-keeping God or the promise-keeping God or the promise-fulfilling God, pag alam natin kung sino siya, kilala natin siya. Of course, hindi ko po sinasabing 100% ko na siyang kilala. Pero kung ganun ang pagkakilala natin sa Diyos, nakatitiyak tayo mga kapatid, na kahit kailan, kahit saan tayo madala ng ating paglilingkod kay Lord, nakatitiyak tayo na ang pangako ng Diyos, gaya ng sabi niya, langit at lupa'y mawawala. Kasi ang salita niya at pangako, sabi nga, di ba, refined 7 times in the furnace, no? Maaasahan dahil hindi naman siya marunong magsinungaling. Kaya, kahit saan po tayo mga kapatid, pag lagi natin sasabihin, salamat Ama na tumutupad ka sa mga pangako. At talaga po mga kapatid, ang kapayapaang di malirip, no, kagalakan ay mapapasa atin kahit hindi pa nagiging realidad yung mga pangako. Dahil alam naman natin na sa takdang panahon na itinalaga niya, mangyayari ang mga yon. Kasi sino ba ang nangako? Di ba ang Diyos? Kaya kagaya ng kay Haring David, no? Kaya makikita natin marami sa yung mga anak niya ay talaga nag-ascend sa trono. At isang pinaka-famous nga ay si Solomon. So ganun din tayo mga kapatid. Tandaan natin, uulitin ko po, kung sino at anong kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kung sabi nga, di ba, nabanggit ko kanina sa Romans 8, kung ang anak ibinigay na, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Kaya pagpalain tayong lahat mga kapatid, at magandang gabi po. Nawa ang mga salitang ito sa 2 Samuel 7:25-29, no? Kabuuan ng panalangin ni Haring David na makita naman na nagkaroon na ng katuparan ang mga pangako ni Haring. At sabi nga din doon, di ba, kung ang mga anak niya hindi susunod, syempre, God will deal with them accordingly. Pero yung pag-ibig niya kay Haring David ay mangyayari. Yung promise ni Lord, yung covenant niya kay David ay matutupad hanggat sa saling lahi. At di ba si Kristo nga ang kanyang saling lahi at tayo naging mga anak ng Panginoon. Kaya mararanasan natin ang pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang mga pangako. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus at samahan niya tayo lagi ng kanyang presensya at lagi po nating basahin ang love letter niya sapagkat sa love letter na yan, kasama po ang mga pangako ng Diyos na nakatitiyak akong, diba, yun nga, sabi sa Hebrews, 2 bagay, hindi siya marunong magsinungaling at tinutupad niya yung may salita siya at may pag-ot pa, may sabi niya, parang ako'y nanunumpa na ang mga pangako ko ay tutuparin ko. Yan ang ating Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran, at minamahal natin. Hindi dahil sa nabibless tayo, kundi dahil alam natin na siya karapat dapat mahalin, karapat dapat paglingkuran. Magandang gabi po mga kapatid.
God bless you. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.